Let us open our Bible on Psalms 11, Psalms 111, verse 9. Praise the Lord. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Yes. Ito po yung nangyari sa ating buhay. No? Sinabi dito, He sent redemption unto His people. Pag itong sinabi na His people, hindi lang ito Israelites, hindi lang ito the Jewish people, but this is for everyone. This is for all mankind. He sent redemption unto His people. Bakit? Bakit kailangan ng redemption? Kailan ba natin magamit yung redemption? Pag meron kang kinuha na isang bagay mula sa, tulad niyan, pawn shop. Naghirap ka, meron kang bagay na pawnable, pwedeng mong i-pawn. So, gusto mong i-redeem, babayaran mo yung lahat ng principal at saka yung interest na pinag-usapan ninyo sa pawn shop. Pag gusto mo nang kunin, ibalik sa iyo, that is redemption. So, ganun, bakit nangyari sa kasaysayan ng buhay ng tao na kailangan ang Diyos magpadala ng redemption? Dahil tayo ay minsan pa ay nasa kamay ng dyablo. Dahil sa kasalanan, dahil nasiparate ang tao mula sa Diyos at napunta doon sa masamang kamay. Nagpadala siya ng redemption unto His people. He hath commanded His covenant forever. May promise pa ang Diyos. After sa redemption, sa mga tao na na-redeem, na nabalik sa Kanya, meron siyang promise. Meron siyang covenant na gagawin. At this covenant is forever. This covenant is eternal. Dahil ang Diyos is forever, ang Diyos eternal, may kakayahan siya na magbigay ng mga benepisyo na wala nang hanggan, forever na. Holy and reverend is His name. Hindi siya isang Diyos na yaga-yagaon, bolero, bakakon. Ano pa yung masasabi natin sa Diyos na nag-fail? Hindi po. Holy and reverend. Ibig sabihin yan, ang Diyos katahaan. Ang Diyos banal. Wala talagang pagsisinungaling ang Diyos. Kaya mapalad tayo. Pag tayo makipag-deal sa Diyos, ibig sabihin makipag-deal sa Diyos, naniwala sa Kanya, tumanggap sa Kanya, sumunod sa Kanya, ay sabihin ko po sa inyo, labis, sobra-sobra ang ating benepisyo na maangkin mula sa Kanya. Basahin natin ang Psalms 130, 7 at saka 8. Praise the Lord. Let Israel hope in the Lord. For with the Lord there is mercy, and with Him is plenteous redemption, and He shall redeem Israel from all his iniquities. Yes. Anong klaseng redemption? Anong klaseng pagtubos? Anong klaseng ano bang redemption sa Bisaya? Lukat. Yan. Anong klase? He shall redeem Israel from all his iniquities. See, ibig sabihin yan, absolute, total, from our iniquities na kukunin tayo. Ibig sabihin yan, talagang wala nang maiwang iniquity sa buhay natin, kundi lahat yan ay papatawarin ng Diyos, lilinisin ng Diyos. Kaya sinabi niya dyan, kahit gaano pa kaitim, gaano pa kapula ang inyong kasalanan, papuputiin ko yan katulad ng snow. So, I will put your sin, iniquity from east to west. So, hindi na yan sila mag-meet again pag ikaw ay pinatawad ng Diyos. Kaya, ganun ang redemption na ginawa ng Diyos. Super, plenteous redemption, and He shall redeem Israel from all iniquities. So, ganun din nangyari sa buhay natin. Hindi partial yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Absolute, complete. Ngayon, complete yung pagpapatawad ng Diyos sa atin, absolute yung pagpapatawad sa atin, then wag na nating ibalik kahit kaunti. Wag na nating haluan kahit
karumihan para manatili na tayo na worthy kahit paman sa kanyang covenant. Alam mo yung covenant? Agreement yan. Ibig sabihin yan, meron tayong agreement sa kanya. Pag ito'y ginawa ninyo, ito ang gagawin ko sa inyo. Pag kayo'y nag-obey sa akin, yung blessing, mag-overtake yan sa inyo. Subalit, if you disobey me, ang curse naman ang mag-overtake sa inyo. So, promise ng Diyos. May good promise ang Diyos doon sa mga good. Meron ding evil na mangyayari doon sa mga masasama. So, kinakailangan sa buhay po natin, lagi nating palakasin yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos na hindi ito marumihan, hindi ito manghina, hindi ito alam mo kasi tayo, target tayo ng kaaway ng Diyos. No? Dito nagingit-ngit, dito yung galit ng dyablo laban sa mga anak ng Diyos, laban sa atin. Kaya lagi si Lord Jesus nagbigay ng babala sa kanyang mga disciples. Watch and pray that ye enter not into temptation. Pag temptation, this is work of his enemy. So, aware si Jesus na yung enemy natin, lagi sumusunod sa atin. At ang instruction ng Diyos sa atin, watch and pray that ye enter not, para hindi ka mapasok, hindi ka mahulog, hindi ka mabiktima ng tukso sa sanglibutang ito na maghahatid sa iyo sa pagkakasala, na maghihiwalay sa iyo sa Diyos. So, proteksyonan natin ito para yung covenant ng Diyos hindi maputol yung kabutihan ng kanyang mga pangako. Basahin pa natin ang Exodus 15 verse 13. Praise the Lord. Thou in thy mercy hast led forth the people which thou hast redeemed. Thou hast guided them in thy strength unto thy holy habitation. Ayan. So, after redemption, hindi pwede na walang gagawin ang Diyos sa mga naniwala sa Kanya. Iga-guide niya tayo. Sabi dito, thou in thy mercy hast led forth the people which thou hast redeemed. Thou hast guided them in thy strength unto thy holy habitation. No? Tapos tayong niligtas ng Diyos, nilukat ng Diyos, tinubos ng Diyos, hindi na lang tayo basta pabayaan, hindi na lang tayo basta kung anong mangyayari sa atin, wala na siyang pake, hindi pa tapos yung kanyang gagawin sa atin. After redemption, iga-guide pa tayo. Kaya nga ganun kaimportante yung pagpanatili sa kanyang salita. Kasi yung guidance ng Diyos, ibibigay niya sa atin sa salita ng Diyos. I was saved last 1983. Siguro kung hindi ako nagpatuloy sa salita ng Diyos, it is impossible for me makarating ako sa ganitong klaseng status sa spirituality ko. By the grace of God and by the glory, or to the glory of God. So, ang pagpatuloy sa kanyang banal na salita, ito yung mag-guide sa atin na hindi na tayo magpakailan pa man mabalik doon sa captivity of sin. Hindi na. Kaya, ang Diyos na nag-redeem sa atin, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang Isaiah 44:6. Praise the Lord. Thus saith the Lord, the King of Israel, unto his Redeemer, and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, and I am the last, and beside me there is no God. Yan. Siya yung Redeemer natin. King of Israel. At tinanong na yung mga tao, di ba? O tinanong mismo si Jesus Christ. Sabi ni Pilato. Sabi muna ni Pilato doon sa karamihan, shall I release your king? Di ba? I-release ko ba itong hari ninyo? Sagot naman ng mga tao, we have no king but Caesar. Nagtanong ngayon si Pilato kay Jesus, are you the king of the Jews?
Hindi ba yan gideny ni Lord Jesus Christ? Praise the Lord. But ang sinabi niya lang, but His kingdom is not here. Hindi dito ang kanyang kaharian, but He is the King of the Jews. Kaya nga, thus saith the Lord King of Israel, His Redeemer, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, I am the last, and beside me there is no God. Maliwanag. Yung Redeemer natin, lahat, hindi lang sa Israel, siya yung first, siya rin yung last. Ay saan mo makikita sa Bible yung first? Ano ba yung first? Beginning. God. Saan mo makikita yung end? Sa last verse ng Revelation. So, kung sino siya sa Old Testament at sino siya sa New Testament, siya yun at wala ng ibang Diyos. Praise the Lord. Hindi katulad sa sinasabi ng iba dyan na si Jesus tao lang talaga. Tapos sabihin mo, pagdating sa langit, tao pa rin si Jesus. Yun ang kanilang paniwala kay Lord Jesus Christ. So pag tao lang, hindi makaligtas. Magbigay sila ng verse sa Bible na si Jesus Christ as Son of God na hindi makaligtas. Hindi nila mabigay yan. Kasi si Jesus yung Redeemer. Siya yung Savior. Basahin natin. Matthew 1:21. Praise the Lord. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Yes, Jesus, when he was born, he shall be called Jesus, and he shall save his people from their sins. Isa lang ang objective, isa lang ang purpose mula sa Diyos na tinatawag nilang Diyos Ama na lumalang sa lahat. Isa lang ang dinala ni Lord Jesus Christ because in reality, siya pa rin yan. Praise the Lord. Kinakailangan niya lang magpakatawang tao para matupad niya yung pangako niya. Ano pala ang pangako niya? Na bibisitahin tayo dito. Kaso ang pagbisita niya dito, hinubad niya yung kanyang divine nature na walang tao makakakita. At nagpakumbaba siya. He humbled himself and took the form of a human being just to visit us. He cannot visit us, having His all glory. Patay tayo lahat. Anong nangyari doon sa Ark of the Covenant? Ark of the Covenant pa lang yan. Nung sinilip ng mga Philistines ang loob, di ba namatay sila lahat? Hanggang sinauli na lang nila. Kasi mauubos talaga sila. Because they were unworthy. Kung pupunta ang Diyos dito in His glory, with His glory, patay tayo lahat. Walang maiwan sa atin. No one is righteous, no, not one. All have sinned and come short of the glory of God. So, para mabisita tayo as what He promised, magpakatawang tao siya. Praise the Lord. Yan hindi naintindihan ng karamihan. No? Basahin natin yan. Luke 1:68. Praise the Lord. Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. Yan. Hindi lang siya basta nagbisita dito, tinubos niya pa ang mga tao. Kasi siya po ay Redeemer of His people. Kaya ang ginawa niya para matupad yung pangako niya, nag-humble siya. Sinabi doon na hindi niya pinahalagaan yung kanyang pagka-Diyos. Itinabi niya muna yung pagka-Diyos niya. Nagpakatawang tao muna siya. Dahil sa kanyang pangako na mabisita tayo. Wala mang ibang paraan mabisita tayo, kundi magpakatawang tao siya. Hindi naman din siya nagpakatawang anghel. Kasi hindi naman mga anghel ang bibisitahin niya. Kasi yung mga anghel na inilaglag niya, wala na yun.
Sinabi niya ngayon na wala na kayong lugar dito sa aking kaharian forever and ever. At reserved na kayo sa eternal hell. So ang purpose niya, na may pagkakataon pang maligtas na biniktima ng kaaway. Bakit masyadong concern ang Diyos sa atin? Di ba? What is man that thou art mindful of him? What is man that thou visitest him? Because we are created in his likeness. We are created as being called children of God. Kayo, anong maramdaman nyo sa mga anak ninyo pag binagyari? Patay mali lang kayo? Wala kayong nararamdaman? Hindi. Gagawa ka ng paraan para sila mabalik. Praise the Lord. So, ganun ang Diyos. Dahil sa lahat ng kanyang nilalang, tao lang ang nilalang niya dito sa earth in His likeness. So, ang purpose niya, nagpakatawang tao para mabisita tayo. At hindi lang bisitahin, to redeem also at the same time. Blessed be the Lord God of Israel. Nagsimula lang sa Israel. Huwag nating isipin, sa Israel lang yan kasi yan ang nakasulat sa Bible. No, hindi po. Israel nagsimula lang doon, papunta sa atin. Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited by transforming Himself to a human form and redeemed His people. Paano ka ba mag-redeem? Kung meron kang pawn shop, magbayad ka. O paano ba tayo na-redeem ng Diyos? Nagbayad siya. Basahin natin. Ephesians 1:7. Praise the Lord, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Iyan. So, nagbisita siya sa pamamagitan ng pagpakatawang tao. Hindi lang nagbisita siya para makita niya tayo at masalamuha niya ang tao. Kundi gumawa siya at ginawa niya yung hakbang pag-redeem. Yung paglukat na sa ato, pagbalik sa atin sa kamay ng Diyos. Sa paanong paraan? In whom we have redemption through His blood. What is blood? Life. What is life? That is precious. Binigay niya ang buhay niya. Bayad yan, ha? The forgiveness of sins according to the riches of His grace. Ganun kayaman ang Diyos. He can afford to redeem the entire population of the world. But the question is, sino maniwala sa Kanya? Kasi itong redemption, mag-take effect lang ito pag maniwala ka sa Kanya. Pag hindi ka maniwala sa Kanya, hindi mag-effect. Bakit? Hindi mo ma-please ang Diyos without faith. Kaya pasalamat tayo sa Diyos by the gospel of God. Natuto tayong maniwala sa Diyos. Praise the Lord. Tapos, pag nandito na tayo sa kamay ng Diyos, wala na tayo sa kamay ng Kanyang kaaway, meron tayong benefits. Meron tayong mga benepisyo. Basahin natin yan. Psalms 111, verse 5. Praise the Lord. He has given meat unto them that fear Him. He will ever be mindful of His covenant. Yan. Mindful siya sa kanyang covenant. Hindi niya, kaya nga kailangan talaga mag-claim talaga tayo ng promises. Tingnan mo si Pastor Samuel Gabre. Doon ako natuto na mag-pray siya ng, pag meron siyang puntahan, punta ng Madsayap, punta ng saan-saan siya magpunta noon, Manila. Laging maglabas yan sa bibig niya. Lord Jesus, I claim Isaiah 54:17, Psalms 23, Psalms 46, Psalms 91, Psalms 121. Yung mga pangako ng Diyos, Jeremiah 33:3, yung mga pangako ng Diyos. Bakit natin yun alalahanin? Kasi we have the so-called privilege to claim. I-claim natin yan. Angkinin natin yan kasi pangako niya yan, mas malipay ang Diyos pag i-claim natin yan dahil naniwala tayo sa Kanyang pangako. Praise the Lord. Hindi man magkilos yung pangako ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, hindi yan magdating sa buhay ng tao pag walang faith.
yung eternal life. Kaya nga sinabi yan, whosoever believeth in Him shall not perish. Mag-take effect lang yung mga pangako ng Diyos by faith. Praise the Lord. Ngayon, ano ang proof na naniwala tayo sa Kanyang mga pangako? If we claim, if we pray, if we say, pag sinabi natin, yan. So, mindful ang Diyos sa Kanyang covenant. Hindi niya yan bibiguin. Pero, ang tanong, are you mindful to His covenant? Hindi man pwede one-sided lang. Kaya nga sa marriage, pag may kakasalin ako, it must be mutual love. Hindi pwede ang lalaki lang iibig sa babae. Hindi rin pwede ang babae lang iibig sa lalaki. Tapos yung lalaki walang pag-ibig sa babae. O kaya ang babae walang pag-ibig sa lalaki. Hindi yun pwede. It must be mutual love. So ito ring covenant ng Diyos, it must be mutual. Kung ang Diyos mindful sa Kanyang covenant, promise niya sa atin, na hindi niya tayo pagutuman, magpakailan pa man. Dapat tayo rin mindful din sa Kanyang mga pangako. Basahin natin yan. 1 Chronicles 16:15. Praise the Lord. Be mindful always of His covenant, the word which He hath commanded to 1,000 generations. Yes. Nakakarating sa atin yan. Hindi mo pwedeng sabihin may mga churches ngayon na, nung una pa yan na pangako ng Diyos. Ano na yan? Obsolete na yan. Sa Israel lang yung pangako ng Diyos na yan. Wala na yan. Hindi na yan mag-take effect. No, it's not true. Hindi yan totoo. To 1,000 generations. Sabihin mo yan. Ilang henerasyon, ilang libo-libo pang henerasyon bago matapos ang mundong ito. Yung covenant ng Diyos, He cannot forget. He will not make it void or nonsense or useless or non-effect. Kaya, sa buhay natin, na-redeem na tayo, may privilege tayo. Praise the Lord. Wala na tayo sa kasalanan, nandito na tayo sa kabanalan at katuwiran ng Diyos, may privilege tayo. Redeem na redeem ka na eh. Hindi man pwede sabihin na, niredeem mo na yung pawn shop mo doon sa Cebu, Lulier. Oo, pero nagsinungaling pala. Nandoon pa pala yung item. Para lang sabihin na ganun din tayo. Redeem ka na? Oo, pero nandoon ka pa pala sa kamay ng dyablo kasi patuloy yung paggawa ng kasalanan mo. Yung privilege ng Diyos na covenant, wala kang privilege na ma-claim mo yung covenant ng Diyos. Nandoon ka pa eh. Kaya ganun sa buhay po natin, napakahalaga na nangyari sa atin yung pagputol ng kasalanan sa buhay natin, paghinto, at ginaid na tayo ng Diyos ng katuwiran, redeem na tayo. Itong mga privileges na ito, matupad yan sa buhay natin. Praise the Lord. So, hindi lang ang Diyos ang mindful sa Kanyang pangako, agreement na binigay niya sa atin. Tayo rin, be mindful always of His covenant, the word which He commanded to 1,000 generation. Pag tayo ay masunurin sa Kanya, He cannot afford to break His promise. Hindi niya kayang gawin na sirain niya yung pangako niya. Hindi. Basahin natin. Psalms 89:34. Praise the Lord. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Ayan. Hindi talaga niya babaliin yung kanyang pangako. Pero, meron itong kondisyon. Huwag nating kalimutan. Pag sinabing covenant, that is agreement of two parties. Diyos at tayo. Meron tayong participation niya, hindi pwede na ang Diyos lang, one side lang, kahit hindi tayo maggawa ng pinapagawa sa atin. Kasi yung agreement na yan, it is always with condition. Magbili ka ng lupa, magbili ka ng sasakyan, anong klaseng deed of sale ang ibibigay sa iyo? Pag na fully paid mo na, tsaka mo matanggap yung deed of sale, sabihin doon, absolute deed of sale. Anong absolute?
na full pay mo na, ibibigay sa iyo buo yung binili mo. Hindi pwede nag-full pay ka, tapos kalahati lang ng lupa ibibigay sa iyo na binibili mo. Hindi pwede. Kaya nga, absolute deed of sale. Praise the Lord. So, ganun din po sa buhay natin. May agreement. Hindi ibibigay ng Diyos na makinabang tayo sa covenant pag hindi absolute yung ating pag-ibig sa Kanya. Pag hindi absolute na wala na tayong kalukuhan na ginagawa. Pag absolute na tayong sumunod sa Kanya, absolute din yung pangako ng Diyos, tutuparin niya. He cannot break it dahil hindi mo i-break yung covenant na absolute mong sundin ang Diyos. Praise the Lord. Paano yan, Pastor Chit, kung sirain natin yung covenant? Anong sirain? Hindi tayo sumunod. Anong sirain? I-violate natin. Ang sabi ng Diyos, we receive blessing if we obey Him. How about if we disobey? Can God will change? Yes, i-change talaga ng Diyos ang Kanyang pangako. Kaya nga may tinatawag na breach of promise. Yan ang minsan hindi naintindihan ng karamihan. Ang gusto ng karamihan, basta maniwala ka lang, save ka na. Forever and ever. Hindi alam ng tao, pag sinabing covenant, agreement yan. If you do this, I will do this to you. Ganon. If you will not do this, I will not do also to you my promise. Ganon man yan. Kaya nga nag-warning na si Jesus Christ. Marami magsasabi sa akin, Lord, Lord. But I will pronounce against them, I do not know you, you workers of iniquity. Bakit? Sino yung mga tao na yun? Ang Diyos mindful sa kanyang covenant. Sila hindi mindful sa kanyang covenant. They violated it. Tapos nag-expect ka ngayon ng acceptance doon sa langit. Pagdating ng panahon, namatay ka, haharap ka, hatulan ka ng Diyos. Rejected ka pala. Because there is so-called breach of promise. At wala pa namang day or night. Walang gabi. Di sabihin na, gabi ngayon, pwede ko lang lapastanganin yung covenant ng Diyos. No. Gabi ngayon, hindi makita ng Diyos. Blurred yung ginagawa kong kalukuhan. Hindi ito ma-recognize ng Diyos kasi blurred. And He cannot condemn me. Hindi. Sa covenant ng Diyos, sa breach of promise, walang day or night. Kaya, absolute yung ating pag-submit. Kaya yung inawit natin kanina, perfect submission, perfect delight. Praise the Lord. Kaya, huwag natin itong basta-bastahin, huwag natin itong isi-isihin, ingatan natin ito para hindi tayo makatulad sa mga karamihan dito sa Bible. Pinangakuan ng Diyos, hindi naangkin yung pangako ng Diyos. Tulad sa Israelites, from the original, approximately 2 million. Sa original, 2 lang nakapasok. Nagkaroon ng breach of promise ang Diyos sa kanila. Bakit? They were not mindful of God's covenant. Ang gusto ng Diyos, maniwala ka sa Kanya at anumang mga balakid dyan sa harapan, huwag kang matakot. Wala Natakot sila Nagsalita sila ng mga negative statements. Hindi natin kaya. Maging kainin lang tayo nila para tayong mga grasshoppers sa harapan nila. Balik na lang tayo sa Egypt. So, doon ngayon nasubukan na itong mga taong ito na pinangakuan niya, hindi mindful sa pangako ng Diyos at sa pinapagawa ng Diyos sa kanila. Ang sabi ng Diyos kay Moses, bago sila tumawid doon sa Red Sea, go forward. Ang sinasalita nila, backward. Ang sinasalita nila, atras. Ang salita nila, back to Egypt. Hindi mo alam? Anong effort ginawa ng Diyos para ma-redeem ka lang from the captivity of Egypt? Tapos isi-isihin mo lang, balik ka doon? Ano ka? Wala kang utang na loob sa nagpalaya sa inyo? Kesyo daw, may kamatis doon, may onions doon, meron doong mga lamas-lamas. Yun pala ang kanilang hinahanap. So these people are
are lovers of pleasures more than lovers of God. Wala ka. Pahama ka talaga. O kaya ngayon sa buhay natin, by the Word of God, in-explain ng lahat, go forward. O kaya sa buhay natin, maniwala ka. Lahat ng pangako ng Diyos mangyayari sa atin. O anong mga balakid noon pag-possess nila sa land of promise? Una, Jordan River. Pinutol ng Diyos. Sino makakaputol ng river? Wala. Ano good yan? Malakas good ang current yan. Putulin mo yan, mag-apaw yan. Kailangan lampasan mo yung bundok sa wall para ma-stop mo siya. Ganun lang, tapos ang bundok dito, ay hindi pwede. Lalampasan yan. Pero pinutol ng Diyos, kinontrol ng Diyos. Tingnan mo nung linggo. Every night dito umuulan. Pero yung linggo na nagsimula na nagtayo ng tent, walang ulan. Kasi ang Diyos can do anything. Kaya sa buhay po natin, napaka-importante na maging mindful din tayo always of His covenant. Praise the Lord. Saan tayo mindful sa covenant? One-sided. God will bless us, God will protect us, God will save us. Tapos hindi mo sinali yung if I obey Him, if I love Him with all my heart. Hindi mo sinali yun. Yun lang, part lang ng Diyos. Hindi man pwede yun. Punta ka ng bangko, nag-open ka ng account, bigyan ka ng kahit DFA, kuha ka ng passport, bigyan ka ng requirements. Ito ang part ng DFA. They will give you passport. And this is your part. Provide these documents. Lahat-lahat na. 2 valid IDs, baptismal, birth certificate. Balik kayo dito. Tapos pagpunta ka doon, one-sided ka lang. Sigaw-sigaw ka pa doon sa loob. Nag-apply na ako, ibigay mo na yan sa akin. Ang tanong, saan yung requirements? Ayoko mag-ano ng requirements. Ay, wala. Hulihin ka na lang ng security guard, itapon ka doon sa labas. Wala kang maangkin na passport. Kasi, mindful lang sila doon sa passport na ibibigay ng DFA. Hindi naman sila mindful sa pinapagawa, sa agreement. O ganun din sa atin. Pag sinabi dyan, be always mindful of His covenant, hindi lang yung part ng Diyos na gagawin sa atin, yung part natin din. Praise the Lord. It is always mutual, 2 sides. Last verse, Isaiah 55:11. Praise the Lord. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish to which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Yeah. Ang Diyos may kakayahan, may kapangyarihan, may kalakasan, gawin ang lahat ng kanyang sinalita. No matter how impossible, no matter how great para sa atin. Kaya yan ng Diyos. Praise the Lord. Kayang-kaya yan ng Diyos. Meron siyang word of honor, yung tinatawag na palabra de honor. Hindi niya kayang sirain. My word shall not return unto me void, God said, but it shall accomplish to which I please. Paano natin siya ma-please para tuparin niya ang pangako niya? If we obey Him. Paano niya ma-accomplish yung kanyang pangako sa atin? If we love Him with all our heart, with all our mind, with all our strength. Paano natin maangkin lahat ng pangako ng Diyos na nakasulat sa Bible, sa ikaliligtas, sa mga blessings, sa protection, sa lahat ng mga pangako? Damitan tayo, pakainin tayo, i-provide niya lahat ang pangailangan natin. Sinabi ba yan? And all these things shall be added unto you. Kailan natin yan maangkin ang privilege na yan? Jesus said, if you abide in me, and I in you, ask what you will, and it shall be done unto you. Paano matupad yung Word of God sa buhay natin na hindi mag-fail sa buhay natin? If He continue, if He abide in my Word, and my Word abide in you. Praise the Lord. Covenant yan ng Diyos. Kaya ganun po ka-importante. Huwag nating kalimutan para
100%. Gamitin natin. Bakit magtayo tayo ng big church? Gamitin natin ang kayamanan ng Diyos. Bakit tayo maglibot sa buong mundong ito para mag-preach ng gospel? Gamitin natin ang kanyang salita. Dahil yun ang kanyang sinalita. Paniwalaan natin. Kasama tayo sa pag-fulfill ng kanyang mga sinalita. Kasi tayo, trabahante lang tayo lahat ng Diyos. Yung master natin nasa langit. Praise the Lord! Naalala ko lagi yung revelation ng Diyos doon sa Tugigaraw. Sign, malapit na akong babalik pag magpunta na kayo sa ibang bansa, maraming bansa. Huwag kayong magproblema sa pamasahe ninyo. Saan kukunin? Ako ang bahala. O, di ba? So, sino pang makakapigil sa atin na mag-pray at mag-isip ng ating worldwide mission? Matagal na yang sinabi ni Jesus, pero bakit ngayon lang nangyayari ito? Dahil He will make all things beautiful, not in our time, in His time. Bakit kailangan pang maghintay pa tayo? Paano? Sinasakdal muna tayo, piniperfect muna tayo, na worthy tayo, para worthy tayo. Ginagawa niya tayong able. Kaya nga sinabi diyan, God enabled me and count me worthy and put me into the ministry. So bago tayo ilagay ng Diyos sa ministry, sa worldwide mission, kailangan faithful tayo. Kailangan maihapta nga worthy na faithful. Paano tayo maging faithful? God enable us. Anong God enable us? God put us into many tests. God put us into many temptations. God put us into many persecutions. God put us into many difficulties of life. Lahat, minsan sicknesses, kung ano-ano pa. Alala nyo, nagkasakit ako. Naghingi ako ng vision as revelation. Jesus, is this my time to rest? Or what is your purpose for this? Alam mo anong pahayag ni Jesus? Chito, hindi kita pinapagaling. Kahit pala mag-pray ang lahat ng mga Davao congregation para sa kagalingan ko, hindi ako pagalingin ni Jesus. Tapos sabi niya, dahil sinusubukan kita. Di, ano ko kaagad, na-realize ko kaagad, hindi pa pala ako mamamatay. Lord, tulungan mo ako na malampasan ko itong pagsubok na ito. That I will never decline. I will never discourage. I will never complain. I will never murmur you. Hindi ako magmumurmur sa iyo. But I will suffer this pain as you will test and try me. Help me to endure. O di by the grace of God, binigyan niya ako ng extension of life and better body, mas maiging katawan kaysa yung panahon na yon. Praise the Lord. Kasi tayo, bago tayo gamitin ng Diyos, bago niya tayo ilagay sa larangan ng worldwide mission na ito, i-enable muna tayo. Ikaw, paano mo gawing enable yung anak natin? Gusto mo yung anak matutong magsalita, matutong mag-mathematics, magbilang. Gusto mo yung anak mo na matutong engineering, matutong kung anong kurso. Di ba, ilagay mo yan sa paaralan. Anong meron sa paaralan? Common ang word sa paaralan, test, exam. O, para maging enable sila. Anong enable? Able. O, tayo naman, paano tayo ginagawa na God is enable, make us enable? I-test tayo ng Diyos. Pag nalusutan mo yan, nakapasa ka. I-count ka niya na worthy. Pag i-count ka niya na worthy, ilagay ka sa ministry. Ano yung ministry? Worldwide ministry. Kaya kami, lahat ng mga pastors, tayo lahat ng mga membro, ilang taon na yung sa Tugigaraw nangyari sa pahayag ni Jesus. Na ipakalat niya tayo sa buong mundong ito.
Bakit hindi kaagad nangyari nung taon na yon? God put us first into test. Many tests. Praise the Lord. Pag nakita niya tayo na sumunod tayo in spite of this test, He will count us worthy. Hindi ako mag-count sa inyo na worthy, hindi rin kayo mag-count sa akin na worthy. Ang Diyos. And God will count us worthy and put us into the ministry. Pag ilagay niya tayo sa ministry niya na worldwide mission to propagate the message of salvation through the gospel of the Word of God, He will supply all our necessities. Pag siya yung nagpadala sa atin, solve lahat. Amen? Kaya siya yung owner ng universe, siya yung maker, siya yung lahat. Ang riches and glory sa Kanya. Power. Kaya nga yung mga disciples niya, bago niya pinadala, all power is given unto me, both heaven and in earth, to secure you, na pag ako ang magpadala sa inyo, success ang inyong maangkin. Kasi lahat ng kapangyarihan nandito sa akin to supply your needs, to protect you, and to make signs and wonders and miracles that people might believe that I send you, na ako ang nagpapadala sa inyo. Kaya to God be the glory, magmanindigan lang tayo ng buong puso, pagsikapan natin na yung covenant ng Diyos, huwag natin itong kaligtaan. Hindi lang one-sided, yung part din natin, gawin natin. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.